buhay ko, mabubuo pa ito dahil sa pag-ibig ni Kristo. Buhay ko ay nagbago. Sa mga araw pang lumilipas, may panibagong namumukas. Di tulad ng taong lumilipas, buhay ko may walang wakas. Pira-pirasong buhay ko, mabubuo pa ito dahil sa pag-ibig ni Kristo. Buhay ko ay nagbago. Pira-pirasong buhay ko, mabubuo pa ito dahil sa pag-ibig ni Kristo ay nagbago. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoon. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7 dito po sa Bayan ng Bulan, mga kapatid, sa lahat po ng naaabot ng himpilan ito sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, mga kapatid, at sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, sa lahat ng mga nakikinig sa radio. Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoon. Maraming taon na ang lumipas, parang dahon na nalalagas. Ala-ala na ang lumipas, tila di na magwawakas. Subalit biglang nagbago. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga giliw na taga-subaybay, mga kapatid. Amen. Maraming salamat po sa walang sawang panunood sa salita ng sa ating pong programa, na kung saan ang sentro ng ating pong pag-aaral walang iba kundi ang salita ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Pagbati po sa ating pong Senior Pastor, Pastor Randy Rosari, kasama po ang kanyang buong pamilya dyan po sa Iquirino. Amen. At ang biyaya, proteksyon at pag-iingat ng Panginoon ay sumainyo po sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. At pagbati po sa atin pong mga kapatiran dito po sa Bayan ng Bulan. Amen. Sa tatlong congregation po na pinangangasiwaan ng ating Senior Pastor, Pastor Randy Rosari. Pagbati po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa congregation ng Iquirino, sa congregation po ng Magsaysay, at sa congregation mga kapatid ng sa Santa Remedios, sa sentro ng Bulan. Mga kapatid, mapagpalang umaga po sa pangalan ng ating pong Panginoon. Amen. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa radio dyan po sa Bayan ng Magallanes. Amen. Praise God. Pagpalain po kayo ng Panginoon ang Rufin family. Pagpalain po kayo ng Panginoon at salamat sa Diyos sa matagumpay na 11th year church anniversary celebration and Thanksgiving celebration kahapon na ginanap po dyan sa Magallanes. Amen. Sa Kawit Extension. Salamat sa Diyos sa matagumpay na kanyang pagkilos. Amen. At binabati din po natin ang ating pong kamanggagawa dyan, si Pastora Elsie, na patuloy na nagpapagamit sa atin pong Panginoon. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Pagbati din po sa atin pong mga giliw na taga-subaybay, sa lahat ng atin pong FB viewers. Amen. Good morning po. Thank you so much for watching Sister Marlene Golyoso, Sister Angelita Ligoro. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Sister Cristita Bugayong,
Praise God. At kay Sister Angelita Sagon, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kay Sister Laura Gumban, amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong panunood sa atin pong programa. Amen. Maging kay Sister Lani Ulyan and Brother Cyrus Ulyan, thank you so much for watching. Pagpalain ka ng Panginoon, Brother Cyrus. Amen. At ang iyong buong family ay ingatan at proteksyonan ng ating pong Panginoon. At good morning po, Sister Josephine Donor Isebes and Brother Vicente Isebes. Amen. Diyan po sa US, sa Ohio. Amen. California, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. At maging kay Sister Hamlin. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning po. Pagbati din po kay Brother Marvin. Amen. At ang iyong buong family nawa ay pagpalain ng ating pong Panginoon. Proteksyonan ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Maging kay Sister Nancy Bombales. Amen. Ang ating pong kapatid dyan po sa Matnog. Pagpalain ka ng Panginoon. At mas lalo ka pang gamitin ng Diyos sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Kay Sister Isabel Espirito and kay Sister Grace Ibanez, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Praise God. Kay Brother Andy Orozco, thank you so much for watching, sir. Pagpalain kayo ng Panginoon. And kay Brother George Tabog and Brother Jerome Barameda, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pong programa. And kay Sister Joanne Diasis, good morning po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. And kay Sister Joey Anye, blessed morning din po. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang proteksyon ng Diyos ay sumainyo po. Praise the Lord. At patuloy lamang natin buksan ang ating mga puso, mga kapatid, maging sa lahat ng ating mga radio listeners. Amen. Na walang sawang nag-aantabay, madaling araw nagigising, madaling araw gumigising upang bantayan o mga kapatid, abangan ang ating pong programa. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid, lalo na yung mga radio listeners natin dyan sa Ticao Island, radio listeners natin dyan sa Kapul, sa Masbate. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa pakikinig ng salita ng Panginoon. And pagbati din po sa ating pong mga kapatiran. Amen. Dito po sa Bayan ng Bulan sa 63 Barangay, sa lahat ng mga kapatiran natin, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. At pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dyan po sa Bayan ng Matnog. Amen. Sa Hinablan Oriental. Amen. Salamat sa Diyos sa patuloy niyong paglilingkod sa Panginoon. At naniniwala po ako na anuman ang ating pagdaanan, anuman ang ating maging sitwasyon, nariyan lagi ang ating Panginoon na handang umalalay at patuloy na umaalalay upang tayo, mga kapatid, amen, ay bigyan ng pag-asa sa buhay na ito. At pagbati din po sa ating mga kapatiran dyan sa Manurabi Church. Amen. At ang Diyos at ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid, ay sumainyo po. At patuloy lamang tayo sa paglilingkod sa Diyos sapagkat malapit na po ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Good morning, Sister Jo Buen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At kay Sister Rosa Gabilo Hili. Amen. Diyan po sa Zamboanga. Pagpalain ka po, kapatid, ng ating pong Panginoon. Amen. At ang inyong buong family ay pagpalain, ingatan, proteksyonan ng ating pong Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Sa lahat po ng ating pong mga kapatiran, amen, dyan po sa Bayan ng Matnog, sa United Pentecostal Church Matnog Ministry. Amen. At pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Praise God. At patuloy lamang tayong maglingkod sa Diyos hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat dakila ang Diyos, mga kapatid,
Totoo siya sa kanyang pangako. Amen, na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Sa mga nais pong mag-request ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyo pong mga tahanan at nais nyo pong mas lalo pang matuto tungkol sa salita ng atin pong Panginoon, mga kapatid, ayon sa napag-aralan natin kahapon, na hindi natin masusunod ng maayos ang atin pong Panginoon kung wala tayong knowledge about the Word of God, mga kapatid. Amen. Kaya kung sa mga nais pong request ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong pong mga tahanan, kung kayo po ay taga-Matnog, amen, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0951-007-1231. 0951-007-1231. Yan po, mga kapatid, ang atin pong contact number. At malugod po naming ipaglilingkod sa inyo ang pag-aaral ng salita ng atin pong Panginoon, mga kapatid, na wala kayong iisipin na kahit anuman, mga kapatid, kundi buksan lamang natin ang ating mga puso at isipan upang nang sa ganon, amen, makapasok o malayang kumilos ang atin pong Panginoon sa ating mga personal na buhay, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy lamang po natin buksan ang ating mga puso at isipan upang ang salita ng Panginoon ay lubos nating maintindihan at maunawaan, mga kapatid. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pagbati din po sa atin pong mga radio listeners dyan. Amen. Praise God sa Barangay Tablak ng Matnog, sa Barangay Camacheles. Amen. Mga kapatiran natin dyan, maging sa Tabunan, dyan po sa Kalintaan. Amen. Pagbati po sa pangalan ng ating pong Panginoon, sina Sister Leia, Sister Heidi, at ang kanilang buong family. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At ang mga kapatiran natin dyan sa Sinibaran, praise God, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, Sister Cherry Ikeda, dyan po sa Japan, good morning po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maging kay Sister Margie Guitan Isiha, dyan po sa Santa Remedios. Amen. At pagbati po sa pangalan ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. At ang buong Gunio family, ang Isiha family at ang Solidad family, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging pagbati din po kay Sister Amli. Thank you so much for watching. Amen. Ang Diyos, ang biyaya ng Panginoon ay sumain niyo po sa pangalan ng Panginoon. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, na kung saan ito ang pinakasentro ng ating pong programa, ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya kung kayo po ay nagbubukas ng kaninyong pong mga puso, sabayan niyo po ako sa pananalangin sa ating pong Panginoon upang maintindihan natin, hilingin natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa magandang pribilehiyong ito na muli kami ay mag-aaral ng iyong banal na salita. Panginoon, pagpalain mo po, O Diyos, ang aming pong pag-aaral, ang pakikinig po ng aming mga radio listeners, sa aming pong mga FB viewers, saan man po sila dako naroon ngayon. Hindi man kami nakikita-kita personal, ngunit nagkakaisa ang aming pong mga espiritu na matuto tungkol sa iyong banal na salita. Lord, katagpuin mo po ang pangangailangang espiritual, pisikal at pinansyal ng mga gilid naming taga-subaybay, lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga nanunood. Panginoon, bigyan mo po ng pag-asa ang mga nawawalan ng pag-asa. Bigyan mo po ng kagalingan ang mga nakakaranas ng karamdaman. And Lord, we pray, Panginoon, for spiritual freedom sa lahat ng amin pong mga listeners, radio listeners, FB viewers. Lord, we pray for spiritual freedom
anuman po ang kanilang mga kalagayan ngayon, Panginoon, sa mga naaalipin ng mga bisyo at kalayawan ng mundo, sa mga may mga pinagdadaanan, mga struggles sa buhay, may mga pagsubok at mga suliranin. Lord, we pray for uh, your anointing. We pray for your solutions, Panginoon, sa mga amin pong mga listeners and FB viewers. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo kaming samahan sa pag-aaral ng salita mo, Panginoon, upang matuto kami sa mga bagay na pang-espiritual na ito ay yung nasa kalooban, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan mong makapangyarihan, aming Panginoong Jesucristo, na nag-iisang Diyos sa tagapagligtas. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo sa pagbabasa, pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga, kung kayo po ay may mga Biblia dyan po sa inyo pong mga tahanan, pwede niyo po akong sabayan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dito po sa James chapter 1 verse 3 up to verse 6, mga kapatid, ganito po ang ating pong mapapakinggan. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Pagpalain ng Panginoon, mga kapatid, ang pagbasa ng kanyang banal na salita, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa binasa natin, mga kapatid, Amen, praise God. Sabi ni Apostol Santiago, ariin natin ng may buong kagalakan, mga kapatid, kung tayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Amen. Mga kapatid, praise God. Atin pong pag-aralan, amen, ang mga pagsubok sa atin pong mga pananampalataya, mga kapatid, upang maging pure ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Kailangan itong subukin, mga kapatid, ng atin pong Panginoon. Amen. Kaya ang Diyos, marami siyang mga ipinahihintulot. Amen. Ulitin ko po, mga kapatid. Maraming ipinahihintulot, mga kapatid, ang ating pong Panginoon. Hindi ang Diyos nagbibigay ng mga problema, kundi nagpapahintulot lamang po ang ating pong Panginoon. Amen. Kung bakit ikaw at ako ay may problema, ikaw, sila, tayo ay nagkakaroon ng mga suliranin. Amen. May pagsubok sa atin pong upang subukin ang atin pong mga pananampalataya sa Diyos. Kaya sa mga naglilingkod sa Diyos ngayon, na marahil sa tagal ninyong paglilingkod sa Diyos, ay nakakaranas kayo ng hindi hindi pangkaraniwang pangyayari sa inyo pong mga buhay, mga kapatid. Amen. Huwag nating isipin na ito ay bigay ng Panginoon, kundi ito ay pahintulot lamang ng Panginoon upang yung ating pananampalataya sa Diyos ay maging pure, mga kapatid. Amen. And higit sa lahat, mga kapatid, ang Panginoon ay may mga bagay sa buhay natin na tila baga hindi pangkaraniwan na nangyayari. Ito po ay hindi dahil sa pinapabayaan tayo ng atin pong Panginoon, kundi ito ay parte
ng proseso ng Panginoon sa atin, amen, upang ang ating mga pananampalataya ay maging pure, mga kapatid. Kasi dito natitimbang ng Panginoon kung ito bang ating pananampalataya ay mas mahalaga sa atin ang paglilingkod sa Diyos kumpara sa mga ibang bagay sa ating pong mga buhay, mga kapatid. So, iyan po ang sinasabi ng ating pong banal na kasulatan ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Faith in understanding is the positive side of our lives, mga kapatid. Amen. And doubt and worry is the negative side of our lives, mga kapatid. Dalawang bagay lamang ang atin pong papanigan sa atin pong mga buhay sa panahon na tayo ay sinusubok ang ating pananampalataya. Sa panahon na meron tayong mga pinagdadaanan na tila baga kakaiba at hindi pangkaraniwan sa atin, amen, praise God. Mamimili tayo kung saang side o saang side papanig tayo. Sa pananampalataya ba at sa pag-unawa o sa pag-aalala at sa pagdududa, mga kapatid. Amen. Anumang bagay na pinagdududahan mo, hindi ka sigurado, mga kapatid, hindi ka magtatagumpay sa bagay mo. Sa paglilingkod sa Diyos, isa itong bagay na hindi dapat pinagdududahan. Ang paglilingkod at ang pagsunod sa Panginoon, isa itong bagay na hindi dapat inaalala o pinagdadalawang isip, kundi ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan, isa itong bagay na dapat ibinubuhos natin ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala, mga kapatid, sapagkat totoo po ang pangako ng ating pong Panginoon. At totoo ang Diyos, mga kapatid, na kumikilos sa atin pong mga personal na buhay. Maliban na lamang po, mga kapatid, kung tayo po ay pinaghaharian ng pag-aalala at pagdududa, pag-aalinlangan sa ating pong buhay, hindi mo maa-appreciate kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa iyong buhay kung ikaw ay pinaghaharian ng pagdududa at pag-aalinlangan, mga kapatid. Amen. Kaya lang naman may mga tao na hindi nakikita ang halaga o importansya ng Diyos at ng salita ng Diyos sa kanila pong buhay dahil sa kanilang mga pagdududa at mga pag-aalinlangan sa Panginoon, mga kapatid. Sa katunayan, kung tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan, lahat ng mga ginawa ng himala ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay hiningyan niya muna ng pananampalataya. Tinatanong muna sila ng Panginoon na nananampalataya ka baga na ito ay magagawa ko sa iyo? So, mga kapatid, amen, isang bagay na dapat nating pagbulay-bulayan. Amen. At kailangan i-apply din natin sa ating personal na buhay. Lalo na, mga kapatid, naniniwala ako na lahat ng mga tao ay mayroon pong mga pangangailangan. Iba-iba nga lang ang ating pangangailangan, mga kapatid, depende sa kung ano ang ating mga sitwasyon sa buhay. Amen. Ngunit ganun pa man, kung ano man ang ating mga kalagayan ngayon, at ito ay ating inilalapit sa atin pong Panginoong Jesucristo na mayroong pananampalataya, mga kapatid, sa Panginoon hindi ka magdadalawang salita. Hindi ka kung hindi ka mag-aatubiling lumapit sa Kanya, mga kapatid, ang Diyos ay Diyos ng kasagutan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ang Diyos nagbibigo ng mga taong lumalapit sa Kanya. Kaya sa bawat ating pong pagdadaanan, mga kapatid, amen, huwag tayong matakot sa anumang ating kakaharapin. Ang pagsubok, problema, kawalan, kagipitan, mga kapatid, hindi ito tinatakasan, kundi ito po ay nilalabanan ng mayroong pananampalataya at positibong pananaw sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Amen. Praise God. Kasi
Yang mga bagay na yan, ito yung pangkaraniwan o madalas na pinagdadaanan ng mga tao. Problema, pagsubok, kagipitan, kawalan at karamdaman. Ito po yung karaniwan na nararanasan ng mga tao, mga kapatid. Praise God. Ngunit, ganun pa man mga kapatid, kailangan huwag tayong matakot na harapin ang mga bagay na yan. Dahil kapag tinakasan mo yan, pagbalik mo, nandyan pa rin yan at hindi kanyan lulubayan. Hindi kanyan tatakasan. Hahabul-habuling ka talaga niyan ng problema. Pero kapag ikaw ay hinarap niyan, hinarap mo yan ng may positibong pananaw at may pananampalataya sa atin pong Panginoon, magkakaroon ka ng pagtatagumpay sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Ganun po ang atin pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga kapwa ko mananampalataya, amen, iba ang atin pong mga pinagdadaanan kumpara sa hindi mga mananampalataya. Dahil sa mga hindi mananampalataya, amen, pagsubok, karamdaman, kagipitan, kawalan, mga kapatid, problema, yun po ang kanilang nararanasan, mga kapatid. Pero sa mga mananampalatayang Kristiyanong totoo na naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, meron pong nararanasan din natin yan, pero mayroong karagdagan. Ano po yun, mga kapatid? Maliban sa karamdaman, maliban sa kagipitan, maliban sa problema, mga kapatid, maliban sa pagsubok, meron pong pag-uusig. Meron pong, mga kapatid, amen, pagtatakwil pa nga. Amen. Alang-alang dahil lang sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Ngunit, hindi natin kailangan matakot na maging iba sa kanila. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, at ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa mga kapwa ko mananampalataya, don't be afraid to be a different, mga kapatid. Sapagkat inutos na yan ng ating pong Panginoon at kailangan talaga iba tayo sa mga hindi mananampalataya. Amen. Kailangan nakikitaan tayo ng pagkakaiba. Sapagkat kapag ang isang mananampalataya walang nakikitaang pagkakaiba sa mga hindi mananampalataya dito sa mundo, mga kapatid, amen, walang kabuluhan ang inyong pagiging Kristiyano. Kasi ang isang Kristiyano, kailangan ikaw ay representative ng ating Panginoong Jesucristo. At bilang representative ng ating Panginoong Jesucristo, ikaw dapat, amen, ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ikaw dapat ang nagdadala ng mensahe ng ating pong Panginoon. Kagaya ng representative o ambassador ng Pilipinas sa iba't ibang lugar. Sila yung nagiging spokesperson, mga kapatid, ng Pilipinas sa ibang lugar, maliban sa atin pong presidente. Kaya, mga kapatid, amen, don't be afraid to be different from other people who are not serving God, mga kapatid, like you, mga kapatid. Kaya, patuloy natin na unawain at kailangan nating maintindihan ang isang bagay na yan sa mga kapwa nating mananampalataya. Sa mga giliw naming taga-subaybay, mga kapatid, anuman po ang inyong pinagdadaanan, huwag niyong kakalimutan na may Diyos na handang tumulong sa atin. May Diyos na totoong nagmamalasakit sa atin, mga kapatid. Amen. Praise God. Opo, wala pong pagkakaiba sa sitwasyon, mga kapatid, ang naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod. Sapagkat maglingkod ka sa Diyos o hindi, Kristiyano man o hindi, may problema. Kristiyano man o hindi, may pagsubok. Kristiyano man o hindi, may kagipitan. Kristiyano man o hindi, mga kapatid, may karamdaman. Ngunit malaki po ang bintahe
kapag ang isang tao ay isang Kristiyanong naglilingkod at sumusunod sa Diyos, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Isang bagay na dapat nating tandaan, mga kapatid, na sa panahon na tayo ay sinusubok, ipinapadaan tayo ng Panginoon sa proseso, mga kapatid, upang maging pure ang atin pong mga pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Kailangan nating manindigan, amen, sa salita ng ating Panginoong Jesus. So bilang tao, depende sa iyo kung alin ang paninindigan. May mga tao na mas pinaninindigan nila yung kanilang mga sariling prinsipyo sa buhay, yung kanilang mga pagiging pilosopo, mas pinaninindigan nila yon. At may mga tao naman na mas pinaninindigan nila ang gumawa ng kasalanan. Mga kapatid, na kahit pinapayuhan mo na, kahit pinapaalalahanan mo na, mas pinaninindigan nila ang gumawa ng kasalanan kaysa gumawa ng kalooban ng atin pong Panginoon. Mga kapatid, we are talking about pagiging pure ng ating pananampalataya sa atin pong Panginoon, mga kapatid. So, kailangan nating manindigan sa salita ng atin pong Panginoon upang tayo ay magtagumpay sa atin pong buhay. Sa lahat ng aming pong mga giliw na taga-subaybay, sa lahat ng mga radio listeners, marahil matagal na po kayong nakikinig ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng programang ito, at marahil nilalakasan nyo ang inyong mga radio sa inyong pong mga tahanan, at hindi maiwasan na mayroong mga taong hindi natutuwa sa inyong ginagawa na pagbukas nyo ng radyo sa programang ito. Manindigan lamang tayo, mga kapatid, hanggat alam natin nang ipinapangaral ni Pastor ay totoo, ang ipinapangaral ni Pastor ay tama, mga kapatid. Amen. Huwag tayong matakot sa sasabihin ng iba, kundi bagkus manindigan tayo, amen, sa kung ano ang atin pong nauunawaan sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Para sa akin, mas magandang panindigan ang salita ng Diyos at ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Amen. Kaysa sa panindigan ang mga bisyo, panindigan ang mga kalayawan ng mundo, panindigan ang mga gawang hindi mabuti sa kalooban o sa harapan ng atin pong Panginoon. Mas mainam na panindigan natin ang salita ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo rin, mga kapatid, panindigan natin. Amen. Praise God. Bakit? Kailangan nating manindigan sa salita ng Diyos at panindigan ang salita ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat may mga tao na kaya hindi nilang nagagawang magtagumpay sa bawat pagsubok ng kanilang pananampalataya, sa bawat pagsubok na kanilang pinagdadaanan, ay sapagkat niwawala nilang halaga ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Mga kapatid, hindi nila nakikita yung importansya ng salita ng Diyos sa buhay nila. Kaya, mga kapatid, konting pag-uusig, konting pagkukutya ay naaapektuhan. Pero kung tayo, amen, na maunawaan natin ang salita ng Diyos sa buhay natin kung gaano ito kaimportante at kahalaga, mga kapatid, hindi mo ipagpapalit kahit kanino man ang isang bagay na mahalaga. Mga kapatid, kung meron kang bagay na pinahahalagahan, hindi mo yan basta-bastang wawalain at hindi mo hahayaan na yan ay pakialaman ng iba. So, mga kapatid, kung tayo ay naglilingkod sa Diyos at merong nakikialam sa ating paglilingkod, amen, huwag mong hayaan na pakialaman ka o pakialaman ang iyong paglilingkod ng iba. Kung nauunawaan mo na tama ang iyong paglilingkod, at yan ay nasusulat sa banal na kasulatan, mga kapatid. Pero kung hindi tama ang iyong paglilingkod tapos pinapakialaman ka, kailangan mong pakinggan yung taong nakikialam sa'yo na alam mong tama ang sinasabi sa'yo. May mga tao kasi na kahit alam nila na mali yung kanilang pinaniniwalaan at itinutuwid sila, ayaw nila. Dahil ang rason nila, dito na ako namulat, dito na rin ako mamamatay. Ito na yung itinuro sa akin ng aking mga magulang, kaya dito na ako, hindi na ako aalis. Mga kapatid, okay lang ang ganong prinsipyo.
kung tama ang itinuro sa'yo. Pero kung mali ang itinuro sa'yo, kailangan mong mag-isip. Amen. At kailangan mong magdesisyon kung mamamalagi ka ba sa mga maling itinuro sa'yo o babaguhin mo, mga kapatid, sa pamagitan ng salita ng Diyos, yung mga bagay na itinuro sa'yo, mga kapatid. Praise God. Purihin ang pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. James chapter 1 verse 5, sa binasa natin kanina, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. So sa panahon na tayo ay sinusubok ang ating pananampalataya, at sa panahon na hindi mo alam kung ano ang gagawin, ang sabi ng banal na kasulatan, humingi ng karunungan sa Panginoon. Kung nagkukulang ka na ng karunungan sa kung paano ka manindigan, kung nagkukulang ka na sa karunungan kung paano mo harapin ang pagsubok na iyong pinagdadaanan, kailangan mong humingi ng karunungan mula sa Diyos. Huwag kang humingi ng karunungan sa kapitbahay na hindi naglilingkod sa Diyos. Huwag kang humingi ng opinyon sa isang tao na hindi naman nakakaunawa ng sitwasyon ng buhay mo. So, may mga tao kasi na kaya lumalala ang kanilang mga sitwasyon, lumalala ang kanilang problema, lumalala ang pagsubok dahil imbis na humingi ng karunungan sa Diyos ay sa ibang tao humihingi ng payo na hindi naman nakakaunawa ng sitwasyon at walang proper knowledge about your present situation. So, kung meron kang hihingian ng payo, ay yung mga taong sa tingin mo ay nagtagumpay na sa buhay. Yung mga taong nalagpasan na ang ganyang sitwasyon na nararanasan mo rin. At higit sa lahat, kung meron man tayong dapat hingian ng karunungan at payo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, my people perish because of lack of knowledge. So, maraming mga tao ang napapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman tungkol sa salita ng ating pong Panginoon. So, kaya kung ano man ang ating pinagdadaanan, ano man ang ating presenting sitwasyon, mga kapatid, nariyan ang ating pong Panginoong Jesucristo. Naghihintay lamang na tawagin mo. Naghihintay lamang sa pagtawag mo. Naghihintay lamang ang Diyos sa pagluhod mo sa panahon na may problema ka. Iluhod natin ang ating mga problema, mga kababayan. Amen. Iluhod natin ang problema natin. Huwag nating isisi sa gobyerno kung tayo ay nakakaranas ng kahirapan. Huwag nating isisi sa ibang tao ang ating mga nararanasan dahil una sa lahat, tayo po ang nagdedesisyon sa kung anuman ang ating gagawing hakbang, mga kapatid. Amen. Kaya malaking bagay na meron tayong salita ng Diyos na ating kinikilala sa buhay natin. Upang nang sa ganon, mga kapatid, amen, anuman ang ating gagawing desisyon, ito po ay mayroong direksyon. May mga tao kasi na gumagawa ng desisyon kahit wala na sa tamang direksyon. Mga kapatid. Amen. So, saka tayo gumawa ng desisyon kapag nasa tama tayong direksyon. Kagaya ng pagmamaneho. Kung wala ka na sa tamang linya ng pagmamaneho mo sa gitna ng kalsada, huwag mong ituloy ang pagmamaneho mo dahil sigurado mababangga ka niyan at mapapahama ka. Okay lang sana kung may injury ka, kung mapahamak na ang iyong buhay. So, sa buhay din natin ganun, mga kapatid. Huwag tayong basta-basta magdidesisyon lalo na sa panahon na hindi natin alam ang gagawin natin, mga kapatid. Kaya malaking bagay talaga na ang isang tao, malaman niya ang tunay na kahulugan ng buhay at higit sa lahat, malaman niya kung ano ang kalooban ng ating pong Panginoon. Because ang sabi ng Biblia, my people perish because of lack of knowledge, mga kapatid.
knowledge about the Word of God, knowledge about the will of God. Mga kapatid, amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So, based on my own experience, mga kapatid, amen, nagkaroon ng magandang direksyon ng aking pong buhay mula nung tinanggap ko ang salita ng Diyos sa akin pong personal na buhay. Kaya sa mga kabataan na nakikinig ngayon, kung nais nyo ng maganda at mapayapang buhay kinabukasan sa hinaharap, sa mga magulang ngayon na nakikinig, amen, praise God. Kung nais nyo na magkaroon ng magandang kinabukasan ang inyo pong mga anak, at naniniwala ako na yun naman talaga ang pinakapangarap ng mga magulang ngayon, amen, na ang kanilang mga anak ay magkaroon ng maayos at magandang kinabukasan. Kaya nga ating pinapag-aral sila sa paaralan upang matuto ng mga bagay sekular, dahil yon ang kailangan dito sa mundo. Pero mga kapatid, kung nais talaga natin sa mga magulang na nakikinig ngayon, kung nais talaga natin na magkaroon ng magandang kinabukasan ang atin pong mga anak, mga kapatid, mas turuan natin sila ng mga salita ng atin pong Panginoon. Dapat ipaunawa natin sa ating pong mga anak, amen, kung ano ang kalooban ng atin pong Panginoon, na kanila itong maunawaan at maintindihan, upang nang sa ganon, sa habang sila ay lumalaki, amen, bit-bit nila o dala-dala nila ang aral na salita ng atin pong Panginoong Jesucristo na ating itinuro sa kanila. Kaya ang sabi ng Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mga kapatid, praise God. Kung paano natin tinuturuan ng atin pong mga anak, ganun din dapat tayo nagpapaturo sa atin pong Panginoon. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kung tayo ay hihingi ng karunungan mula sa Diyos, humingi tayo. Ang sabi ng James chapter 1 verse 6, mga kapatid, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. So mga kapatid, kung tayo hingi ng karunungan mula sa Diyos, humingi tayo ng mayroong pananampalataya. Hindi pala basta-basta na ibibigay sa iyo ng Diyos ang karunungan kung yung paghingi mo ay wala sa pananampalataya. So dapat kapag hihingi tayo ng karunungan mula sa Diyos, dapat ito ay resulta ng ating pananampalataya. Mga kapatid, praise God, purihin ang pangalan ng Panginoon. Pastor, bakit kailangan kapag hihingi ka ng karunungan sa Diyos ay kailangan pang pairalin o kailangan pa ng pananampalataya? Bakit? Kasi po mga kapatid, ang karunungan ng Diyos na ibibigay sa iyo, nangangailangan ito ng pananampalataya mo, mga kapatid. Dahil ang Diyos hindi siya nakikita, mga kapatid. Amen. Kapag binigyan ka ng Diyos ng karunungan, kailangan mayroon kang pananampalataya sa bagay na ito at sa karunungang ibibigay sa iyo, mga kapatid. Amen. Dahil para makuha mo yung karunungan ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan mo munang manampalataya sa Panginoong Hesus na nagbibigay sa iyo ng karunungan, mga kapatid. Amen. Sabat kapag hihingi ka sa Diyos na walang pananampalataya sa kanyang karunungan, hindi yan ipagkakalob sa iyo, mga kapatid. Alam nyo, ang daming mga tao ngayon na kung saang lugar o kilalang institusyon, nag-aaral sila, mga kapatid. Amen. May mga nag-aaral sa ibang bansa, mga kapatid, para lang sa maayos at dekalidad na edukasyon. May mga nag-aaral sa mga matataas na paaralan, mga kapatid, para lang sa maayos at matibay na edukasyon, mga kapatid. Kaya handa silang magbayad ng malaking halaga para lang sa tinatawag nilang kaalaman, mga kapatid. Pero mga kapatid at mga kaibigan,
Yung karunungan na mula sa Diyos, ito po ay libre. Hindi mo kailangan maging abogado para maunawaan mo ang salita ni Kristo. Hindi mo kailangan maging doktor para maunawaan mo ang kalooban ni Kristo. Hindi mo kailangan maging engineer, architect para maunawaan mo ang kalooban ni Kristo. Hindi mo kailangan ng mahabang formula para maunawaan mo ang kalooban at ang karunungan ng ating Panginoong Hesus. Hindi mo kailangan maging mayor, hindi mo kailangan maging governor o senador o presidente ng isang bansa para lang maunawaan mo ang kalooban ni Kristo. Ang kailangan mo lang, humingi sa Diyos ng karunungan ng mayroong pananampalataya. Walang bayad, ito po ay libre. Ang problema mga kapatid, libre na nga ito, wala nang bayad, wala pang nag-i-interest, mga kapatid, sa karunungan ng Panginoon. Na kung tutuusin mga kapatid, kung mauunawaan lang ng mga tao, amen, ang karunungan ng Diyos at ang kalooban ng Diyos mga kapatid, amen, matatapos na ang paghihirap ng mga tao, mga kapatid. Yung kapayapaan, yung nararamdaman mo na hindi ka nagkakaroon ng kapayapaan sa buhay mo, bagat mayroon kang kayamanan, mga kapatid, hindi ka nagkukulang sa iyong pangailangan, pero still, meron kang hinahanap pa rin at hindi ka nakakaramdam ng kapayapaan. Isa lang ang solusyon dyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya ang sabi ng Matthew chapter 11 verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Amen. At verse 28, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lupa, at kayo'y aking papagpapay. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. So ang sabi ng Panginoon, magsiparito, lumapit tayo sa Kanya, mga kapatid, amen, at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. At habang bibigyan tayo ng kapahingahan, kailangan nating mag-aral sa atin pong Panginoon tungkol sa Kanyang banal na kalooban. So mga kapatid, yan po yung ating dapat kailangan tandaan. Na sa panahon na hindi natin alam ang gagawin natin, humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Panginoon, mabigat masyado itong pinagdadaanan ko, itong problema ko, kaya bigyan mo ako, Panginoon, ng karunungan kung paano ito resolbahin, kung paano ito malagpasan. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Lord, meron kaming kagipitan, bigyan mo ako ng karunungan kung paano ito malagpasan. Lord, bigyan mo ako ng karunungan kung paano budgetin ang dumarating na blessing. Meron kang karamdaman, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan, amen, na ang aking puso ang aking isip at puso ay hindi pagharian ng pag-aalinlangan at pag-aalala, mga kapatid. Kasi ang kalaban ng pananampalataya ay pag-aalinlangan, pagdududa at pag-aalala. Kung ikaw ay may pagsubok, Panginoon, mayroon akong pagsubok na pinagdadaanan, bigyan mo ako ng karunungan upang ito'y aking malagpasan. Panginoon, mayroon akong problema. Yan. Bigyan mo ako ng karunungan, Panginoon, upang magkaroon ako, upang ito'y aking malagpasan at mapagtagumpayan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. That's all for today na atin pong ipaglilingkod na salita ng ating pong Panginoon, sapagkat umabot na po tayo sa takdang oras ng ating pong pagtatapos. Tayo po ay manalangin sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Manalangin tayo, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang pagtatalakay na ito tungkol sa amin pong pananampalataya, upang ito'y maging pure na pananampalataya namin sa iyo. Meron kang mga pagsubok, problema, karamdaman, kagipitan at kawalan na iyong pinahihintulutan upang ito'y mangyari sa amin pong personal na buhay, hindi upang kami ay pahirapan, kundi kami ay upang maging pure ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyo. Panginoon, sa panahon
ng amin pong mga radio listeners and FB viewers ay mayroong mga pinagdadaanan, may mga pagsubok, sa panahon na sila ay may pagsubok, sa panahon na sila ay may karamdaman, sa panahon na ang bawat isa sa kanila ay may kagipitan, problema at kawalan na pinagdadaanan. Lord, we pray, Panginoon, bigyan mo po sila ng karunungan kung paano nila ito malalagpasan, Panginoon. Bigyan mo po sila ng katapangan, Panginoon. Courage, amen, na harapin ang pagsubok, amen, harapin ang problema, kagipitan, kawalan, amen, at problema, maging ito ay problema sa loob ng bahay, problema sa sarili, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, bigyan mo po sila ng karunungan kung paano ito malagpasan. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Pagpalain mo po, maging ang himpilang ito na patuloy mong kinakasangkapan upang amin pong maipahayag ang iyong banal na salita sa amin pong mga kababayan, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood. Lord, we pray and we declare blessings and prosperity sa lahat ng mga nakikinig ngayon at sa lahat ng mga nanonood ngayon. We declare solutions, Panginoon, sa amin pong mga pinagdadaan. To God be the glory, and we declare healing sa may mga karamdaman, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo. Sa mga nais pong mag-request ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong pong mga tahanan, kung kayo po ay dyan sa bayan ng Matnog, pwede nyo pa akong tawagan o di kaya text sa CP number 0951-007-1231. 0951-007-1231. Yan po ang atin pong contact number. Sa lahat ng mga radio listeners, maraming salamat po sa inyong pakikinig, at sa lahat ng mga FB viewers, maraming salamat po sa inyong panunood at sa inyong pagsubaybay. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church sa Matnog. Lagi po nating tandaan, wag nating kakalimutan, sa Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.